po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon guys ay isi-share ko sa inyo itong mga informations na ito na related sa pagpapadala sa LBC. Ano pa man yung ipadala nyo, tulad ng mga gamit, pagkain, gadgets, mga dokumento, at kung ano-ano pa. So, itong mga informations guys na isi-share ko sa inyo ay galing mismo sa website ng LBC. Gusto ko siyang i-share sa inyo guys para kahit papaano ay magkaroon kayo ng idea tungkol dito. Kasi may ipinadala din akong mga gamit at gadgets noong December 22, 2023. At mamaya ko na sasabihin sa inyo kung ilang days nga ba sila dumating doon sa amin, sa Visayas. Yung mga ipinadala ko. Okay? So, kung kayo na nagpadala ay nasa National Capital Region or kayo na nagpadala ay nasa NCR, so ito yon. So, kung yung pinadala nyo ay nasa NCR pa din, so one day lang darating na yung pinadala nyo. So ito naman guys, yung mga days na nakalagay dito, ano lang yan, yung mga target or tentative date na darating yung inyong pinadala. Pero mostly, 'di ba, hindi naman talaga 'to nasusunod for some reasons. For example, masama yung panahon, malakas yung ulan or may bagyo. Siyempre, yung mga nagde-deliver, hindi kaagad yan sila nagbabiyahe. Hinihintay pa nila na kahit paano bumuti yung panahon bago sila magpatuloy mag-deliver. So, kaya, at marami pang mga reasons guys kung kaya na-delay or hindi ito nasusunod, yung mga tentative date na nakalagay dito, kung bakit hindi ito nasusunod, kasi maraming reasons. So, ito naman nakalagay dito, mga target or tentative date lang to, para lang kayo magkaroon ng idea, para lang may idea kayo, para makapag-adjust kayo sa inyong mga sitwasyon ngayon, para lang hindi kayo yung naghihintay tapos wala kayong alam kung ilang araw, diba? Yun yung point ko dito kung bakit i-share ko to sa inyo, para magkaroon lang kayo ng idea, 'di ba? At makapag-adjust din kayo. Pero mostly hindi talaga to hindi talaga siya natutuloy, hindi talaga siya, alam niyo, hindi talaga to nagkakato yung mga tentative date dito. Hindi ko lang alam sa iba, pero yung sa akin talaga, isang beses akong tumanggap, hindi natuloy yung nandito, at saka isang beses din kaming nagpadala, hindi pa rin natuloy. Anyway, okay lang yan. Ang importante, matanggap natin yung ipinadala sa atin at matanggap nila yung mga ipinadala natin sa kanila kahit natagalan, di ba? At least, basta importante walang kulang, ganon. So, kung kayo na nagpadala ay nasa NCR or National Capital Region at yung pinadalhan nyo ay nasa NCR pa din, so, tentative date, one day lang, darating na yon kasi malapit lang naman. Kung nasa South Luzon, yung pinadala nyo, 1 to 2 days, yung tentative date na darating yung pinadala nyo. So, kung nasa North Luzon naman, yung pinadala nyo, ganun pa rin, 1 to 2 days pa rin. South and North Luzon, 1 to 2 days, yung tentative date. Then, kung nasa Visayas naman, yung pinadalhan nyo, 2 to 5 days bago dumating yung pinadala nyo. Kung nasa Mindanao naman, 3 to 6 days darating yung pinadala nyo. Kung nasa Puerto Princesa naman, 2 to 3 days. Kung nasa Batanes, 3 to 5 days. Kung nasa Coron, Palawan, ayan, yung Puerto Princesa, Palawan din yan. Ito Coron, Palawan din, 3 to 4 days. At kung nasa Luzon Island, like Marinduque, Masbate, Mindoro, at Catanduanes, 2 to 4 days. So, ulitin ko, itong mga days dito guys, yung mga tentative dates, target or tentative days lang yan. Yung mga kwenta lang na araw. Ito yung mga kinuwenta nila na araw na darating yung padala nyo. Pero wag kayong ma-expect na talagang magkakatotoo ito. Kasi nga diba, tulad ng sabi ko kanina, maraming mga reasons kung bakit hindi ito nagkakatotoo or nadidelay. Okay? So, alam niyo naman na diba kung saang lugar kayo, kung nasa
NCR ba kayo or kung nasa South Luzon, North Luzon. So, ito kasi ano na to in general na, hindi na iniisa-isa pa yung mga lugar. Basta, kung nasa South Luzon, ito yon 1 to 2 days. Nandyan na. Then, next, kung kayo naman na nagpadala ay nasa North or South Luzon, so ito naman yon. So, kung yung pinadalan nyo ay nasa NCR, South and North Luzon, bali tatlo yan, NCR, South and North Luzon, 1 to 2 days bago dadating yung pinadala nyo. Kung nasa Visayas naman, 2 to 5 days. Kung nasa Mindanao, 3 to 6 days. Kung nasa Puerto Princesa, Palawan, 2 to 3 days. Kung nasa Batanes, 4 to 6 days. Kung nasa Coron, Palawan, 3 to 4 days. At kung nasa Luzon Island naman, so ito yung ilan sa mga, ito yung mga Luzon Island. Marinduque, Masbate, Mindoro, at Catanduanes, 3 to 5 days. So, yung mga tentative dates. Next naman natin, kung kayo na nagpadala ay nasa Visayas at nagpadala kayo sa NCR, 2 to 5 days bago siya dumating. NCR, South and North Luzon, lahat yan 2 to 5 days yung kanilang tentative date. Kung sa Visayas din yung pinadala nyo, 2 to 4 days. So, matagal din siya, 'di ba? Kasi syempre yung Visayas hindi naman yan maliit lang malawak din yung Visayas. Then, kung Mindanao naman, 3 to 5 days. Kung Puerto Princesa, 5 to 7 days. Kung Batanes, 7 to 10 days. Coron, 6 to 7 days. Luzon Island naman, like Marinduque, Masbate, Mindoro, at Catanduanes, 5 to 7 days. Yan. Then, kung kayo naman na nagpadala ay nasa Mindanao kayo, at nagpadala kayo ng package sa NCR, South and North Luzon, 3 to 6 days ang tentative date na darating yung inyong padala doon. Kapag sa Visayas naman, 3 to 5 days. Kapag nasa Mindanao, 2 to 4 days. Kapag nasa Puerto Princesa, 6 to 8 days. Kapag nasa Batanes, 8 to 11 days. Kapag nasa Coron, 6 to 7 days. Kapag nasa Luzon Island, tulad ng Marinduque, Masbate, Mindoro, at Catanduanes, 6 to 8 days. Then, kapag kayo na nagpadala ay nasa Luzon Island. So, yung Luzon Island, guys, ito yung mga lugar na nasa Marinduque, Masbate, Mindoro, at Catanduanes. Di ko lang alam kung meron pang iba, guys, pero ito lang yung nakalagay dito na Luzon Island. So, kung kayo ay nagpadala from Luzon Island to NCR, 2 to 4 days yung kanyang tentative date. South Luzon, South and North Luzon, 3 to 5 days. Visayas, 5 to 7 days. Mindanao, 6 to 8 days. Puerto Princesa, 4 to 7 days. Batanes, 5 to 9 days. Coron, 5 to 8 days. At sa Luzon Island lang din mismo kayo nagpadala, 4 to 8 days. Yan. Then, kung kayo na nagpadala ay nasa PPS slash or Coron or Anbato. Itong PPS, guys, hindi ako sure, pero I think Puerto Princesa, pero hindi ako sure. Tapos yung Coron, Palawan siguro to. Then, kung kayo ay nagpadala sa NCR, South and North Luzon, 2 to 4 days yung tentative date para dumating yung inyong pinadala. Sa Visayas naman, 5 to 7 days. Sa Mindanao, 6 to 8 days. Sa Puerto Princesa, 2 to 7 days. Batanes, 5 to 8 days. Coron, 2 to 7 days. Luzon Island, tulad ng Marinduque, Masbate, Mindoro, at Catanduanes, 4 to 7 days. So, sabi dito, number of days excludes Sundays and holidays. So, from Monday to Saturday, meron transaction yung pagde-deliver. Except lang sa araw ng Linggo or Sunday at saka mga holidays. So, yun yung nila dito, rule.
So, ayun guys, iisa-isahin ko munang ipakita sa inyo para makapag-screenshot kayo ng maayos. So, ito yung una, from Puerto Princesa and Coron. Ayan. So, itong nasa taas guys, yung naka-highlight ng color beach, yan yung lugar ng nagpadala. Yan, from. Yung nagpadala yan. Tapos yung nasa baba, kung saang lugar yung pinadala niya. Tapos, sa gilid, naka-indicate kung ilang days. Yung mga tentative dates. Then next, from Luzon Island. Yan. The next, from Mindanao. Then, next natin, from Visayas. And, from North and South Luzon. And from NCR or National Capital Region. Ayan. So, ito guys, yung mga dates na nakikita nyo dyan, mga tentative dates lang yan. So, usually, hindi talaga yan nasusunod. Tulad nun sa akin. So, nagpadala kami noong December 22, 2023. So, bali 2 box yun. Pero konti lang naman yun. Yung unang box, mga gamit. Meron dong mga laruan ng anak ko, sapatos, tsinelas, mga damit, shorts, jacket, at isang plastic school bag. Then sa isang box naman, yung 2 cellphone, isang touchscreen, isang decay pad. Kasi nga hindi na daw pwede na pagsamahin yung gadgets, hindi na daw pwede isama yung mga gadgets sa mga gamit. Kaya pinaghiwalay sila. So, una naming naipadala is yung mga gamit. Yun, kasi yun yung wala kasi silang small box para sa cellphone. Kaya mga gamit yung una namin pinadala. Then, yung cellphone naman, 2 cellphones, ipinadala namin siya sa ibang LBC branch naman. Naghanap kasi kami ng may maliit na box. Kasi kapag maliit na box yung nilagyan, mas mura. Diba? Kasi mas magaan. So, yun. Sa ibang branch ng LBC namin pinadala yung 2 cellphone. Bali, yung nauna naming pinadala yung mga damit. Tapos, I think mga 2 to 3 hours yung pagitan bago namin napadala yung mga cellphone. Basta same day lang sila. Hours lang yung pagitan. Ngayon, yung naunang dumating ay yung mga cellphone. So, di ba huli yung cellphone na pinadala, pero yun yung naunang dumating, guys. So, pinadala namin December 22, dumating yung mga cellphone December 30. So, 8 days. 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. So, 1 week and 1 day bago dumating yung cellphone. Tapos, yung mga gamit naman na nauna naming pinadala, yun naman yung huling dumating. So, dumating yung mga gamit guys kahapon lang, January 3. Imagine, 12 days bago dumating yung mga gamit. Yun pa yung nahuli, yun naman yung naunang pinadala namin, di ba? See? So, depende talaga. Depende rin sa LBC branch kung mabilis mag-pick up yung mga nagde-deliver. So, nakadepende sa situation. So, since dito kami sa Pampanga, so from North and South Luzon, tapos, yung pinadalahan namin is nasa Visayas, so sabi dito 2 to 5 days, which is hindi naman talaga natuloy. Kasi yung cellphone, 8 days yon. Tapos yung mga gamit, 12 days yon. So, di ba dinoble pa yung tentative date dito. So, ito, mga lang to, tentative date, para lang magkaroon tayo ng idea. At makapag-ready din tayo, in case lang. So, hindi all the time nasusunod to. Depende sa situation. Mostly talaga, guys, nadidelay at sobra pa sa mga tentative date na ibinibigay dito. Anyway, ayun lamang guys yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood ay nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol dito at nakatulong ito sa inyo kahit paano. Pa-favor na lang po ako guys sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Sana po ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang din po yung bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember guys, when it is not in God's time, you can't force it. But when it is in God's time, you cannot stop it.
So, sabi dito, kapag hindi pa daw kagustuhan ng Diyos, ay hindi talaga natin ito mapipilit. Kahit anong gawin natin, kahit anong pilit natin, hindi ito mangyayari. Hindi natin makukuha. Pero, kung ito ay tinakda or kagustuhan na ng Diyos, hindi rin natin ito mapipigilan. Kahit anong gawin natin, talagang matutuloy at matutuloy. For example lang no guys, yung gusto mo nang mabuntis, pero hindi pa kagustuhan ni Lord na mabuntis ka kasi maybe meron ka pang ibang munang priority na gusto ni Lord na gawin mo. So kahit anong gawin mo guys, kahit anong paraan ang gawin mo para mabuntis, kung hindi pa kagustuhan ni Lord, talagang hindi ka pa mabubuntis. Pero kung ayaw mo namang mabuntis, pero kung kagustuhan ni Lord na mabuntis ka, talagang mabubuntis ka guys ng biglaan kahit hindi nyo naman plinano. Ganun po yun. Char, na-explain talaga. Anyway, ayun lamang po guys yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!